Maraming kwento ang nakapaloob sa kasaysayan ng Cavite City na dating tinatawag na Puerto de Cavite nang sakupin ito ng mga Espanyol. Kabilang na sa mga ito ang simula ng pagtataguyod ng Sangley Point na karamihan sa atin ay hindi tiyak at hindi pamilyar sa kontribusyon at kahalagahan nito sa bansa sa pagdaan ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Ating alamin ang mga katotohanan sa likod nito dito sa Piping Saksi. Bago pa man masakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, ginagamit na ang Sangley para sa kalakalan ng mga Pilipino at Inchik. Ang mga mangangalakal na Inchik na ito ay tinatawag na Sangley noon, na ang ibig sabihin ay mestiza o sweet scent of the fruit plum. Ito ang pinagmula ng pangalan ng lugar na Sangley. Ang Sangley Point ay matatagpuan sa Cavite City at ito ay may lawak na 163.45 hectares. At sa lahat naman ng panig sa Pilipinas, napukaw nito ang aming atensyon at nagdulot ng pagtataka sa kadahilanan sa likod ng pagtatayo nito sa Cavite City. Nakipag-ugnayan kami kay Ginoong Calayro na isang historian upang malaman ito, gayon din sa mga opisyales ng Philippine Air Force at Navy o hukbong himpapawid at pandagat na sina Lieutenant Perez at Seaman Second Baron Guillermo upang makumpirma ang mga ito at para sa mga iba pang mga mahalagang karagdagang impormasyon ukol sa Sangley Point. Ang Cavite Naval Station ay itinayo noong taong 1609 hanggang 1619 sa pamumuno ni Juan de Silva, isang punong lalawigan mula sa Espanya. Nagtayo rin sila ng isang plataporma na tinatawag na St. Catalina Martyr Tower. Sa laki nito ay maaari itong patungan ng 10 kanyon. Bago pa man tawaging Sangley ang lugar, pinangalanan muna itong Fort San Felipe. Ng mga Espanyol ang mga Pilipino sa pangalan ng lugar, sinabi nila na ito ay ang Sangley. At mula roon, tinawag itong Punta de Sangley o Sangley Point. Noong 1871, nagtayo din ng ospital ng mga Espanyol. Tinawag itong Hospital de Cañacao na pinamunuan ng mga Sisters of Charity. Ginamot dito ang mga Espanyol na sundalo noong mga panahon ng Philippine Revolution. Ito din ay naging panandaliang kampo ng mga Inchik na imigrante noong 1876. Kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa isang abandonadong building. Ito raw yung dating Hospital de Cañacao, pero ngayon hindi na siya nagagamit. Nakausap ko din dito si Seaman Second Guillermo. Sabi niya hindi daw pwede ipa-renovate yung building kasi nga kapag umabot na daw ng 100 taon, yung mga kung makikita nyo, pulido pa yung lugar. Pero yung bakal niyan sa loob medyo pulido na kaya hindi rin nila kaya ipa-renovate. Taong 1898 naman na magsimula ang isa pang makasaysayang pangyayari sa Sangley na tinatawag na Battle of Manila Bay, kung saan sinakop ng mga Amerikano ang Sangley sa pamumuno ni Commander George Dewey. Kabilang na sa mga naninirahan sa kanila ang mga pamilya at kaanak ng mga sundalo ng Sangley Point na mayroong ordinaryong pamumuhay. Paano po yung pamumuhay ng mga Amerikano dati sa Sangley? Sila ba yung based sa na-research namin, sa record namin, before, nagtayo sila dito ng dependent school. So,
for 23 years, merong dependent school dito yung mga US Navy. So, basically, dahil may school yung isang base, ibig sabihin, complete yung base facilities nun. Then, meron pa nga dyan mga onset huts, yung mga common na structure ng mga US. So, complete yung facilities nila. Okay? Pamumuhay. Malaki din ang naganap na pagbabago sa mga taong naninirahan dito mula sa mga dayuhan hanggang sa mga Pilipino. At dahil nga dati mga Amerikano ang naninirahan dito sa Sangli, paano nga ba ang kanilang pakikitungo sa mga Pilipino? Nahirapan ba sila mag-adjust? Ay, hindi naman siguro kasi ang mga Amerikano noon, kompleto naman sila ng mga facility, kompleto sila ng mga gamit, no? Kasi it's basically military facility. So hindi sila, sa tingin ko wala naman masyadong adjustment doon. Binibigay sa kanila lahat ng kanilang gamit. Hindi rin siya nag-atubiling ilahad ang pinaka-naitulong ng Sangli Point sa mga Amerikano. Bakit pinabomba ng mga pulis ang Sangli Point at nang dumaan ang panahon ito ay pinaayos nila ito? Correct lang, no? Ang nagbomba ng Sangli Point ay mga Amerikano. Kasi ang mga Japanese, nung dumating sila, hindi konti lang ang bombing na ginawa nila, mas marami ang bombing. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon din ng pasilidad na gumagawa sa mga submarine na naging malaking ship repair sa buong Asiatic Fleet. Ngunit nasira at natigil ang operasyon nang pumasok na ang mga Hapon sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig taong 1942. Noong unang araw ng Hunyo, taong 1945, opisyal na tinawag ang lugar na Naval Air Base. Noong 1955 naman ay binigyang importansya ang kanilang serbisyo at itinalaga bilang isang permanenteng pasilidad para sa pagpapanatili, pagsuporta at pagtulong sa mga materyales na kakailanganin sa operasyon ng US 7th Fleet. Marami ring mga aspeto ang nakakaapekto sa pagbabago ng Sangli Point sa pagdaan ng panahon tulad na lamang ng pagsisimula ng EDSA Revolution. Dagdag pa rito, kamakailan lamang para sa ikauunlad ng ekonomiya ay nagkaroon ng ugnayan at kasunduan ang Air Force o Hukbong Himpapawid at ang DOTC o Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon noong taong 2014 upang magbukas ang Sangli Point hindi lamang para sa pananatili, paglabag o pagdaan ng mga eroplano na pagmamay-ari ng mga militar kundi pati na rin ang mga sibilyan o pangkaraniwang tao. Malaki din ang naganap na pagbabago sa mga taong naninirahan dito mula sa mga dayuhan hanggang sa mga Pilipino. It's very historical, including yung mga panahon ng Amerikano. Meron bang strategic significance para sa military ang Sangli? Ay, oo, syempre, strategy. Yan ang tumutulong sa Navy natin, sa Air Force natin, no? Kasi at Silent Point, may Air Force din yan, tumutulong para dun sa defense ng Pilipinas. Bakit na-maintain ito bilang isang naval base? Marami rin silang mga pasilidad na malaki ang naging kontribusyon sa ating kasaysayan bukod sa nagsilbing detachment area ang Sangli sa Asia sa panahon ng paggamit ng mga Amerikano dito. Waters ng Manila Bay. So, ang total na area ng Sangli Point ay na-occupy ng 15th Flight Wing ng Philippine Air Force, 87 hectares. Tapos sa Philippine Navy naman, 50 hectares. So, yun yung Sangli Point pala. Home base siya ng dalawang AFP units, ng AFP units, Philippine Air Force, at Philippine Navy. Malaki din ang naganap na pagbabago sa mga taong naninirahan dito mula sa mga dayuhan hanggang sa mga Pilipino. Sa kabilang banda, mayroon nga bang maituturing na kakaiba o espesyal sa Sangli Point? Dito sa aking likuran, makikita natin ang pinakaunang aircraft na meron dito sa 15th Strike Wing.
According din kay Lieutenant Perez, itong pinakaunang aircraft na ito, ang pinakahuling piloto na sumakay dito or nagpalipad nito ay si Major Roy T. de Veraturda, Philippine Air Force. Nagpahayag din ng mga kaalaman na lingid sa kaalaman ng nakararami. Nang tanungin naman namin siya tungkol sa kanyang saloobin dahil malapit sila sa naval base. Ayon sa kanya, puno ng mga beer house ang buong paligid noong Amerikano pa ang mga nananatili dito. At nang kanyang ipinaliwanag ang pagkakaiba ng tumira sa loob at loob ng Sangli, sa ngayon, meron lang kami ditong maliit na business na Xerox. Pero sa ngayon, nakatira na ako sa Noveleta. Sa Noveleta? Oo, sa Noveleta, Cavite na ako. Oo, araw-araw. Pupunta kami rito kasi yung mga apo ko nag-aaral dyan. Dito po. Sa Sangli National High School, nag-aaral dyan. Okay po. Yung isa nag-aaral sa William Felipe. Kaya araw-araw, lumuluwas kami rito, pumapasok sila, tapos umuwi kami sa hapon na. Sasara kami, iniiwan namin sa radyo, umuwi na kami sa... Pero wala naman po mga major na pagkakaiba between Noveleta po sa Apo. Wala naman. Kung sa pagkakaiba, wala naman naval base, diba? Yung lugar lang, hindi katulad nito, nandyan. Kaya itong lugar na to, busy. Busy itong lugar na to kasi marami po nandyan. Kasi pinad-employee, marami dyan ngayon. Military, nandyan na ngayon. Saka marami na ngayon nagtitin dyan. Dati wala naman ngayon. nang tanungin naman namin siya kung ano ang pinakalumang kwento na kanya naalala patungkol sa Sangli. Ang salitang Sangli talaga, American ano yun eh. Order, Sangli po. Sa pagkakaalam ko nun eh, ang Amerikano ang naglagay ng pangalan nila, yan na ginawa nila. Kasi yan eh, US Naval Sangli. Dati ng Sangli yan. Yan ang US Naval Sangli Point yan. Kaya ngayon, hindi na nila tinanggal yung Sangli Point dahil marami nang nakakaalam na yan ay Sangli. Kasi nung araw, nagre-recruit ng mga US Navy ng Pilipino yan. Mga Amerikano, di ba? Diyan nila dinadala sa Sangli. Yung mga nare-recruit po? Oo, nare-recruit nila noong araw. Mga Pilipino po yun? Mga Pilipino. Diyan, kasi meron silang Diyan, kaya Sangli Point yan ngayon. Tinanggal nila yung Sangli, tinanggal nila yung point. Pero Sangli Point pa rin siya, pero Cavite City na, iba na yung sa Philippine Navy na yun. Opo. Wala naman. Kung sa pagkakaiba, wala naman naval base, diba? Yung lugar lang, hindi katulad nito, nandyan. Kaya itong lugar na to, busy. Busy itong lugar na to kasi marami po nandyan. Kasi pinad-employee, marami dyan ngayon. Military, nandyan na ngayon. Saka marami na ngayon nagtitin dyan. Dati wala naman ngayon. Ano po, last question po. Alam niyo po, di ba po, parang gusto po ng gobyerno na gawing airport po itong sa... Ano po sa loobin niyo tungkol po? Matagal na yun, yung binabalak nila na gawing airport yan. Sabi nga namin, ba't ito gagawin airport yan? Kasi ang gusto nila, nung araw pa yun makapag-arroyo pa yata yan. Kaya ano yan, ang gusto nilang gawin ng airport yan. Kasi nga, parang hindi ko lang matanda kung anong bansa, kung sa Japan gusto nilang gayahin na malapit sa dagat, just in case na magkaroon ng sunog, tubig kagad-dagat yung pang yan ang nila, no? Tapos ang tagal na, hanggang ngayon balita pa rin na yun na. Gagawin nga raw airport. Pero tingin niyo po tayo, dapat po ba or hindi po? Sarili niyo po kasi sa amin kung kami ang tatanungin at mapeperwis itong lugar namin, dahil kasi matanggalin, ayaw namin. Ayaw namin yun. Okay na yun nandyan. Kasi meron din kaming kabuhayan dito. Pero mo kung gagawing airport talaga, dadaan dyan, nilalakyan ito. Meron silang widening ng karsada, di ba? Baka ito tamaan. Kasi kung tutuusin yung doon, binabalak nila sa may bagong pok doon. Hanggang doon pa po yung extension. Rehabilitation ang gagawin doon. Lalagyan ng karsada.
Ganun ang ano nila. Siyempre dito, iniisip namin, marami sabi, hindi raw tatamaan, pero marami nagsabi, tatamaan din dahil sa widening. Magiging busy ito eh. Mas lalo. Magiging busy ito dahil airport yan eh. Araw-araw kahit Gawa din ng traffic. 24 hours yun. Tay, marami pong salamat. Okay. Ay, ano po palang pangalan niyo, Tay? Eduardo Roque. Eduardo Roque. Ilang taon na po kayo? Sama ba yun? 67. 67. Tapos, ilang taon na po kayo dito sa... Ang matagal na kami rito. Kung tutusin eh. Ang nasa Navy ako, dito ako nakatira sa Cavite City. Lumipat lang, umalis lang since 1968 up to 92. 1992 po. Oh, dito kami. Tapos 92, doon na kami sa Noveleta. Tapos dumadayo na lang po Oo. kayo dito. Okay po. Sige po, Tay.